Sumainyo ang kapayapaan. Papuri at pasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang hindi niya kaya? Lahat ng mahirap para sa tao, magaang magagawa niya. Lahat ng imposible na gagawin ng tao, sa kanya'y posibleng magagawa niya. Lahat na, isipin mo ng pinakamahirap para sa'yo, magaang-magaan para sa kanya. Isipin mo ng pinakamabigat na dinadala mo, sa kanya'y walang kwenta, sapagkat siya ang lahat para sa buhay mo. Kaya't ang may pandidig ay nakarinig. Ang nagnanasang magliwanag ang buhay, hindi humihiwalay sa Diyos amang mahal. Patnubay niya't gabay, kakibat araw-araw, maging sabong magdamag, ay siya pa rin naman. Hindi kay lilisya sa tama at tumpak, kundi ilalayo ka sa lahat ng masama. Ituturo niya sa iyo ang marapat sa buhay mo upang matutunan mo kabutihang totoo. Gagawin niyang kalasag, yaong kapangyarihan niya, tupdin mo lamang anak na minamahal niya tuwina ang sumunod sa kanya at kilalaning lubos pa. Ang may pandinig ay nakarinig. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, ang may nagnanasang lumigaya buong buhay, ang nanamnamin niya'y damdamin ng Ama, hindi ang kalooban niyang nagdudusa, sapagkat hindi kaloob ito ng Ama kanino man, ang dulot niya'y kaligayahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung niloloob man anak na minamahal, kung misa'y masaktan upang kanyang patunayan, siya ang kaginhawahan, kagalingan at kaalwanan. Kung niloloob man na kung misan anak niya ay malumbay upang tumawag sa kanya at humingi ng kaaliwan, hindi para manindim sa buong buhay, sapagkat kung siya ang nasumpungan, walang hindi siya maibibigay. At siya ng Ama, sa unay hirap at tunay na mahirap kung paano mo siya kakamtan, sapagkat di mo siya kilala. Subalit nang magpakilala siya at iyo namang tinanggap sa buhay mo at nadama mo na, alalahanin mo sa tuwina kung wawalay ka pa, anong magaganap sa buhay mong anak niya. Kaya naman ang wikat, habilin niya, mga anak na nakasumpong sa akin, huwag kayong saki, mawawalay pa. Sapagkat ako ang tunay na kainaman at buhay niyong walang hangganang pangako ko kailanman, kaya't ang sino mang suma sa akin, ako'y suma sa kanya rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ng sa akin tinuran, alalaumbaga. Kung minsan naramdaman mo man ang kapagalan, sapagkat iya'y katawan, hindi ka papatay. May pandama ka at marapat lamang makadama kang lubusan. Ngunit kung nga nararamdam mo'y galit na, huwag mo yang panahanin at baka ikaw ang mahirapan. Yaon ang aking tinuturan sa tuwina'y nilalahad, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't humango sa kawikaan. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may hilahil ay waribang nakangiwi. May mali ba? Tumpak at tama lahat. Kaya't yan ang talino't karunungan ng Ama. Hanapin mo siya, tuturuan ka niya. Mag-aral ka sa kanya, matututo ka. Kaya't sa tuwina ang anyaya niya, paanyaya niya sa lahat, mga anak, mag-aral kayo sa aking kalooban at kagustuhan, matututunan niyong lahat at kalahat-lahatan.
Ang may pandinig ay nakarinig. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kadustahan ng kanyang ina. Pawang katotohanan, kaya't maraming ina ang nagdurusa sa anak nilang walang pang-unawa at pag-iisip ay siya lamang ang nangunguna. Ngunit huwag pa rin kayong malumbay sapagkat kung tunay kayong lumalapit sa Ama, pakikita niyang kayong mga inay, paninimdim niyo'y kitang-kita niya. Kaya naman bilang ina niya na may liwanag sa tuwina, ikaw ang magbigay liwanag sa anak mong walang pangunawa at nadidimlan ang isipan. Sapagkat kung paano mo siya nilalapit sa Ama, isang araw nakalalaya ka lahat ng taong inalipin at napalipin, may kalayaan. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, sa tuwina'y alam mo ang marapat sa tao. Kaya naman sa tuwina'y ang kaukulan mo, yaong pinapahayag mo at inuulat sa kanila. Kung magkagayot, inito ang nais mo, matutunan nawa nila yaong katotohanan mo. Sa gayon kung paano matututunan ito, makalalaya sila sa ugaling pagkatao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mula sa Eklesiastiko. Ang may takot sa Panginoon ay napasusupil sa Kanya, at ang gumigising ng maaga upang manalangin ay pinagpapala niya. Naliligayahang sumunod sa kautusan ang nagsisikap makaunawa nito. Tumpak at tama ang paunang pahayag. Kaya't kung kayo'y may pandinig, kayo'y nakarinig. Nakapagpapasya ng wasto ang may takot sa Panginoon. At ang mabubuti nilang gawa ay nagliliwanag na parang ilaw. Sapagkat nang dahil sa kabutiang ginagawa, nakikita mo lahat ang marapat mong gawin. Tulad ng pagtahak mo kapag maliwanag ang dinaranan mo, malilisyaan mo yaong hindi tama mong hakbangan. Kaya naman, sa halip na madulas ka, nang dahil nakita mong madudulas ka pala at nilihisan mo, hindi ka nasaktan, hindi nadupilas ang iyong paa. Gayon ang nais ng Ama. Kaya't ang nais at layon niya, mga tuto ang mga anak niya sa kaukulan niya upang ang nakikita nila yung mabutit hindi pawang masamang nasa. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang makasalanay di tumatanggap ng pangaral at binibigyan ng katwiran ang anumang gawin niya. Walang pagkabula. Sapagkat ang taong gumagawa ng masama hindi nakaabot ng mabuting katwiran. Kaya naman dahil ang gusto niya sinusunod niya, hindi siya nakikinig kahit kanino. Ang gusto niya lamang ang sundin niya, may katwiran siyang sarili. Subalit ang wika ng Ama, mga anak, kung sa tuwina ang susundin niyo yung sarili niyo, paano niyong tinanggap ako at tinatawagan niyo pa? Kung magkagayon at sarili lamang ang susundin niyo, paano niyo ako makikilalang lubos tao? Kaya't ang gawin niyo ay kumilala sa akin, sumunod din sa kagustuhan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sino nga ang gagawa nito? Yung may pagnanasa at nagnanasa na siya'y ganap na magbago. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kang gagawa ng anuman na di muna pinag-iisipang mabuti. At nang pagkatapos ay hindi ka magsisi. Ito ang wala sa maraming tao. Basta ginusto, gagawin ito. Kaya naman sa bandang huli, punong-puno ng pagsisisi, hilahil at dusay, tinamo ng buwan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, ang di nakahiwalay sa Ama at patuloy tinutunto ng katwiran at mabuti niyang daan ang tinatahak nito, kailanman ay hindi daranas ng pasakit at dusa, pagkat nakakita siya ng mabuting gawa ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano ang pinakamahirap gamutin sa tao? Ang ugaling inggit. Sapagkat ang inggit nakamamatay, nakalalason.
Ang taong mainggitin, makita lang yung kapwa niya na maganda ang samahan at hindi siya maganda pinakikisamahan, sisiraan niya. Inggit ang tawag doon. Nang dahil sa inggit niya, selos na pumapasok. Nang dahil sa selos niya, bulok na ang isip niya, nalalaso na. Hahanapin niya na ang pamamaraan, may sarili siyang katwiran. At kapag natukal na siyang may kasalanan, umuurong naman. At maraming dahilan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Hindi mapapahamak kailanman ang may takot sa Panginoon. At siya ay maliwanag na nakatala. Sasabihin ng tao, bakit ka matatakot sa Panginoon? Multo ba siya? Alalaong baga, ang ibig sabihin, kung may takot ka sa Panginoon na alam mong lahat ay alam niya ang ginagawa mo, hindi ka gagawa ng alam mo ang makapagpaparusa sa iyo. Sapagkat alam mo ang kasalanan niya, ginagawa mo, ay di tama sa pananaw niya. Yaon ang tinatawag na may takot sa Panginoon. Alam mo nga ang pag-uusap ng bulungan, kahit kayo lang ang nakakarinig na dalawa, at ang pinag-uusapan nyo'y wala sa harapan ninyo, nagkakasala na kayo kung masama pinag-uusapan nyo. Bakit ito hindi mawala-wala? Ang wika nga, mga anak, ginagamit nyo ang bibig nyo sa pagpupuri sa akin at pangangalandakan sa akin. Ngunit ginagamit nyo rin sa pagsisitsit ninyo. Kasalanang malaki ito. Buhay ba ang Ama? At hindi ito kayang iwasan ng taong tao. Makakaiwas lang sa ganito ang malakasang espiritu. Sapagkat ang espiritu ang magbibigil sa kanyang sarili upang wag nang maging dalahira ang kanyang pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya maraming nagugulo. Lumalaki ang sunog sa taong chismosa at chismoso. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal po kayo. Ang tanong, hindi kaya nangingilabot ang mga taong gayon ng ugali? Nagagawang ipangalandakan ng Panginoon, 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 Ama, Ama, Ama. Subalit sa oras na nasa pagkatao'y, walang tugot ang bibig sa kakagdaldal, kakangawa, kakasitsit, sa kapwa. Ano ang napala? Mayroon baga? Wala. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Huwag kayong magdamdam sa totoo kong tinuran, sapagkat ito ang magpapalaya sa inyong maling kaisipan. Huwag kayong masaktan sa aking mga katotohanan, sapagkat ito ang magpapabukal ng inyong kalooban, upang ganang lumiwanag ang inyong nararamdaman na tunay ang Amay, walang kapantay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang wika nga, saan man sulok o dilim na pumasok, walang malilihim, walang maitatangi, kundi lahat nakalantad sa pananaw ng Ama. Malawak ang kanyang naaabot, nalilibot ang daigdig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At bayaan mo na ang Amang magpasyag, maghayag, magulat ng kung ano ang nagaganap sa buhay mo. Gawin mo na lamang ng gawin kung anong nararapat tupdin. Subalit sa sarili mo, bayaan mong siya ang magpaliwanag sa kapwa mo. At siyaon ang totoo, sapagkat hindi mo man sabihin, napagaling ko si ganyan, gumaling si ganon, nagbago si ganon, napagbago ko si ganyan. Alam ng Ama yun kung sinong nagpabago, siya, hindi ikaw. Kaya walang taong magpapagaling at magmamagaling marapat tupdin, kundi ang sasabihin, Ama ang pinakamagaling. Mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, Kristo man di tinuran, pinagaling kita. Kundi ang winika, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran,
Malubos ang sa inyo'y kagalakan, yamang kayo'y pinagbibigyan. Kung binigyan ka ng karapatan, gamitin mo sa mainam, at huwag ipangalanda kanyang sarili mong taglay. Ama ang siyang iyo'y kamtan, ilagak mo sa kanyang lahat, at sa iyo ay mangunguna. Gawin mo ang matapat, siyang sa iyo'y mag-aangat. Tupdin mo ang marapat, siyang sa iyo'y maghahayag. Kung ano ang sa iyo'y tinutupad, siya ang mag-uulat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman, yaon ang katotohanan. Gawin mo man ang lihim ang kabutihan, mahahayag man din sapagkat ang Ama ang magbibigay upang malantad ang iyong ginagawang lihim. Napawang kabutihan sa kapwa mo at siya ang gagantit maglalagak ng galak, yamang kapwa mo'y walang ganti ni anuman. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung masusunod lamang ito tao, lahat kayo'y magiginhawahan ang kalooban. Kung tutop din lamang ito tao, lahat kayo'y papayapa ang buhay. Kung kakamtin nyo lamang ito tao, lahat kayo panigurado magliliwanag na totoo. Kung matatanggap nyo lang ang lahat ng tinuran ko, gayon din tao, malaya na kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang matalinong tao ay nananalig sa kautusan. Ang tiwala niya dito'y tulad sa tinig ng Panginoon. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Walang taong makapagtuturo sa iyo ng mabuti, ukol sa kabanalan at kabutihan ng Ama. Kaya kailangan ng Espiritu niya. At ang may taglay ng Espiritu niya, nasisilayan niya ito, batid niya kung sino-sino. Kaya't ang mga may taglay, hindi nakatotohanang sabihin pa ni Pedro at ni Juan. Siya mismo, sasabihin niya, sulong, tao, Juana, Petra, Juan, doon kayo magtungo, dyan sa dakong yaan, doon baybayin nyo, makikita nyo at makikilala ako. Kaya naman, ang lahat ng may espiritu, gayon din ang ginagawa ng Ama. Doon kayo humayo, tunguhan nyo'y dako, at akong ihayag nyo, akong magpapala sa mga tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapag una niyong nakamtan ang kayamanang pang-espiritual, di nyo man hanapit bungkalin ang bungkalin, pasisilay ng Ama't ilaladlad pa rin yaong mainam at marapat sa inyong kaukulan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat tulad ng isdang pumailalim sa karagatan, habang lumalangoy siya ay napapaibabaw. Kaya ang mandadagit na mangingisda, nahuli siya, dambuhala mang isda. Sapagkat kung kinakaukulan ng ilabas ng Ama, paahunin niyang isdang iyan upang ibigay sa anak niya, gayon ang Ama. Sa mga anak niyang tapat at totoo, maraming pamamaraan siya. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, kaya't payapang kaisipan, nawain niyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman ang mga tapat na lingkod at nakikita ng Amang tapat,
Umayaw man ang taong sa kanya'y umaayaw dahil hindi totoo ang umayaw. May ibibigay pa rin kapalit na magiging higit pang matapat. Huwag din siyang bigyan at siya ipagmalakihan. May kapalit pang higit ang ibang bahagi ng amang mahal. Tulad ng halamang pinupukol, lagasin man ang bunga ng taong walang isip. Kapag ginusto ng amang pinasibol, ang bawat sangay mayroon, nagagawa niya kinabukasan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, taong aking mga mahal, hindi niyo maaring kalabanin ang espiritong banal, sapagkat kayo ang mawawalan. Kaya't ang hamon at anyaya ng Ama, mga anak, kilalanin niyong hindi niyo nakikita, sapagkat itong magsasadyad sa inyo, wala mang butot lamang katulad ng sa inyong pagkatao. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, totoo nga po talaga siya, mga minamahal. Kaya kung mananamnam nyo lamang po, kung minsan, halimbawa, kung hindi ka takdang kasama, halimbawa, kasama ka sa grupo, sinabi ng kapwa mo, sasama ka ha, kasama kita. Ngunit kapag hindi ka talagang takdang kasama, may dahilan ng Ama. Naunawaan nyo po ba yung ganon? Halimbawa, sinabi ng nangangasiwa mo. Halimbawa, may bukirin ka. Tapat kang manampalataya. Sinabi ng magbubukid mong tamad. Ay, eka, konti lang po anihin natin kasi po, eka, hindi maganda ang sibol. Tapat ang pananalig nung may-ari. Nako, ba't mo eka sinasabi yan? Ang Diyos ko ay buhay. Pinaanis siya ng maganda. Yung mayabang na walang kilalang Diyos, pinagmamalaki maganda ang kanyang anihin kasi maganda ang mga bunga at maganda raw ang kanyang palay. Nako, pinagyabang na. Nako, marami kung may sasako. Nung gapasin, ang loob pala'y walang laman, lagapak pala ang palay. Sino ngayon ang nakinabang? Ang taong nagpapakababang hinahamak o yung nagmamayabang? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Isang talinghagang katapatan ng sakit sa inyo'y ibinigay upang pagbulayan ninyo, pagnilayan, at kung matanto nyo, gawin nyong marapat. Ama, kilalanin at siya'y ganap na tanggapin. Doon pakikita niya kung paano siya kumilos at kung paano siya gumanap sa buhay ninyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hambing sa tao, mayroong payat na mas matimbang yung mataba ay walang laman. Ano? Ba? Mabigat eka yan, mataba. Ito eka'y payat, sigurado eka, mababa ang timbang. Nung sila'y timbangin, ampaw palang taba. Ito pala'y siksik kahit payat. Hindi nyo masusukat ang tao sa pananaw nyo. Sapagkat ang Ama siyang nakalilirit ng kahit na sino. Ang may pandinig ay nakarinig. Tinitimbang ng Ama at sinusukat ang mga anak niyang walang nakakakita. Ngunit ang tao tumitimbang at sinusukat ang kapwa niya sa pananaw nila. Gayon ang Ama, mayroong ginagawa siya na di tulad ng tao. Ang tao sinusukat ang kapwa niya tao. Tinitingnan at sinusuring maigi. Ngunit di niya makikita kung tunay at totoo. Ngunit ang Ama, hindi mo nakikita siya, alam niya kung sinong totoong anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya't mula sa mga gawa. Upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noon una. Kaya't ang pasyako'y huwag nating ligaligin ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip,
Sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Noon pa man, may tinalagang kautusan ng Ama. May nilathala siyang pag-aatas at pag-uutos. Subalit, hindi lahat ay nakatalim at nakasunod. Nang dahil nga, ang isip ng tao ay di iisa, iba't iba. Ngunit ikaw na anak ng Ama, paano mo ba siya nasumpungan at nakilala? Gayon ka pa rin ba? Sa dating pag-uugali mo? Sa dating gawa mo? Noong kang mapahiya ka kung wala kang karunungang panglupa. Huwag lamang ang amang sa iyo'y mamahiya. Sapagkat kapag siya ang namahiya, wala kang magagawa. Ngunit ang kapwa mo, ipahiya ka man ang ipahiya, ang Ama may magagawa sa iyo. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang ibig maging katwiran ng mga anak ng Ama, pag ninyong pakahalagahang maigi ang sarili nyo. Sapagkat ang tunay na tumutupad sa mga salita at tumutupad sa kanyang mga gawa, ang ginagawa nila, hindi pinahahalagahan ang sarili. Sapagkat habang pinahahalagahan ang sarili, lumalayo sa iyo ang kautusan ng Ama. Sapagkat ang kautusan niya ay mabuti, ang sarili mo na may loob mo'y hindi tama, tumpak ang nasa sa loob niyan. Paano mong nakatalima? Paano kang tumatalima? Ang wikat tanong ng Ama. Mga minamahal, simple lamang ang katugunan. Damhin mo sa kalooban kung sinong naririyan. Tao ba o ang Ama? Kapag ang nasa puso mo'y tao, wala ang Ama. Ngunit kapag nadarama mo ang Ama, walang masama ang isip mo. At yan, madaling matutunan. Damhin mo sa puso mo. Sino bang nasa puso mo? Tao ba o ang Ama? Kung ang Ama, iniisip mo rin ay tama para sa Ama. Para sa iyo, para sa kapwa. Kaya't di mo nagagawin ng habla, 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 habla. Sapagkat may takot ka nang gawin ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Sa init ng panahon na iyan, kung nakagalit sa inyong tinuran, nag-alab pa ang galit ninyo, sinong kahabag-habag at kaawa-awa. Subalit, kung nakainam sa kalooban nyo at naging masaya ang puso nyo, kayong masisiyahan habang buhay nyong ito'y mararamdaman. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat kayo'y minamahal. At ang pagmamahal ay pagtatama, pagtutuwid, wika nga. Sapagkat kung wala kang malasakit sa anak mo, at yung ibang taong mga anak ng may anak ay wala kang pakialam, hindi mo gagawin ang tulad sa minamahal mong anak. Ganyan ang tao, may tinatanging anak, mayroong paborito. Ngunit ang Ama, kung sinong sumusunod sa Kanya, at ang kalooban niya ay tinutupad nito, malapit sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Anong sabi?
Huwag kayong kakain sa mga hinandog sa Diyos-Diyosan. Ang pananaw ng tao, magpahanggang ngayon ng Diyos-Diyos ay rebulto lang. Ngunit kung minsan galing sa masama, hinandog sa ganito para bagang hugas bigas, hugas kamay eka. Galing sa masama, kakainin. Handog eka, handog. Nagnakaw eka ako ng 10,000, iahandog ko eka ay 5,000. Magandang hain ba yaon? Ngunit kung pinagpagalan ito, napagal ka ng 1,000, hinandog mo'y 50 pesos, nalugod ang ama, nasarapan ng kumain sa halagang 50 pesos. Buhay ba ang ama? Ano ang ibig kong ituran, mga minamahal? Huwag kayong literal na makaunawa sa aking binaybay. Kumisan, hindi bukal sa kalooban ng paghahain at paghahandog. Kaya naman, kapag nakita na hindi magandang pagtanggap at hindi naging mabuti ugali sa kanya nung ginawara na ganyan, iisipin na, sayang lang binigay ko sa kanya. Subalit ang mga nasa katotohanan at nasa ama, nakita ng gano'n ang pag-uugaling mali, pilit pa rin hinahangot hanguin. Baka sakaling sa ginagawa mong mabuti, magbago iyan. Buhay ba ang ama? Subalit sa mga hindi totoo, ay naku eka, sayang lang ang ginagawa ko diyan. Wala ekang kwentang tao yan, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ngunit ang ama, sulong anak, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ngunit huwag mong hintayin ang hangganan ko, baka ako rin sukuan kita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang ama? Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Sapagkat kung masusunod ninyo ang kalooban ng ama na pinahayag ng kalooban ng anak, makikihati kayo sa galak na nararamdaman at natanggap. Subalit kung hindi nyo ito susundin at tutok din, kailan kayo makalalaya sa puot nyo at galit, inggit hinanakit sa inyong kapwa. Kaya sinong nahihirapan, kayo man din, hindi ako ang wika ng ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't pumapasok pa lamang, haranggahin mo na't itapon mo. Huwag mong papasukin, huwag mong tanggapin. Subalit maraming nilalang, tanggap ng tanggap, sapagkat patotoo, wala pa ang katotohanan sa gayong uri ng tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't wika naman ng Kristo, hanggang kailan ko kayo pagbabatahan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Binibigyan ka ng pagkakataon ng ama, huwag sayangin. Binibigyan ka ng pamamaraan para patuloy kang hanguin at pakilala niya ang kanyang kagandahang loob at kabutihan, huwag sayangin. Binigyan ka ng pamamaraan
para mapadama sa'yo. Tapat siya kailanman, huwag sayangin. Binigyan ka ng karapatan, binahaginan kang karampot na kapangyarihan. Mangusap, mangaral, manggamot, mamahagi, magmahal, huwag mong lalabisan. Baka umabuso ka dyan, tingin mo sa sarili mo'y tama na ang lahat ng gawa mo, baka ya'y bawiin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tandaan ninyo, hindi nyo pagdaka makakamtan karaka-raka ang mainam na pandama, bagamat kayo'y binahagina na. Sapagkat nangangailangan pa ito ng pagbabata para masdan ng Ama kung totoo kang anak niya. At nang makita niya ano man ang pinahintulot niyang maganap sa buhay mo'y totoo ka pa rin, palalayain ka rin. Doon niya pakikita, marapat kita ma, nakasama, weka mong anak niyang tumanggap na sa kanya. At tinuturan din naman niya, marapat din kitang wag iwalay sa akin anak, sapagkat tunay nga kitang matatawag na anak. Pagka winika niya, manahlik ka na, bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahlik ka na, bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahlik ka na, bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahlik ka na, bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahlik ka na,
Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Hindi lang ang mayaman ang mayabang. Sa mahirap din, maraming mayabang. Kaya hindi mo sasabing mayaman yan, mayabang. Hindi totoo yan. Kung minsan wala na nga makain, mayabang pa eh. Hindi naman maamin, hindi matanggap. Matarik, mataas pa. Kaya, alin ang pipiliin ng Ama? Mayaman, mayabang. Mahirap, may mayabang. Kaya, ang wika ng Ama, magpakatotoo, walang mayabang na tao. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Sapagkat ang tunay na may takot na sa Ama, nawawala na ang kayabangan at kataasan niya. Sapagkat binababa niya ang sarili niya sa Kanya dahil tinanggap na siya. Umiiral lamang ang kayabangan at kataasan ng tao kapag pagkatao siya. Ngunit kung nasa Espiritu na siya, wala nang gayon sa pananaw at damdamin nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mayroon ngang mayaman, wala mang kataasan. Ngunit mayroong konti lang, parang nasa kalabaw. Gayon ang tao. Mayroon namang tungaw lang, para na siyang bangaw. Kung makalipad ay parang di na mamamatay. Subalit, mayroon namang gintong-ginto ng kumikinang, ngunit ayaw pa niya na mapakitang siya'y makinang. Ang gusto niya ay siya pa rin ay wala yan. Iba't iba ang ugali ng tao. Kaya't hindi mo masasabing, yan, mahirap, mabait yan. Yan, mayaman, masama ugali niyan. Lahat, mayaman, mahirap, katamtaman, may masama, may mabuti. Tanging Ama lamang ang nakababatid niyan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang wika niya? Tapat ba ang salita niya? Mga minamahal, sapagkat ang salita ng Ama'y salitang totoo, hindi kutsero. Salitang kanto. Buhay ba ang Ama? Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. May tanong baga kayo? May itatanong baga kayo? Wala kayong tanong at katanungan. Ang Ama maraming tanong, kaya lang di nyo mararamdamang nagtatanong. At di nyo maririnig na nagtatanong, kaya kayong magtanong
magsagawa ninyo kung anong dapat baguhin wika ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag siya'y tinanggap mo na, ikaw mismo magtatanong, Ama, ano pa po ba ang dapat kong baguhin? Ipabatid mo po sa akin, ipakita mo po sa akin ang kasamaang ugali ko nang ako po ay makapagbago at tulungan mo ako dahil kung ako lamang, di ko kakayaning magbagong totoo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan. Huwag tingnang magaling ang sarili. Huwag tingnang bagong buhay na. Wala naman pala sa totoo. Kundi ang tingnan mo, lagi kang may mali para may maitama. Lagi kang nagkakasala para magsisi. Huwag yaong banal na ako. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O dakilang aking Ama at Ama nilang lahat. Batid mo ang naturan, narinig mo ang tinuran. Wala ngang nalihim sa'yo, ni isang kurap man lang. Sapagkat lahat ng mga mata ng tao, ikaw ang nag-ugnay. Sa bilang katawan nila, upang ito'y makita, ang talukap at mata na iyong pinaghiwalay pa. Kung papaano ang bawat isa ay may kaangkop na gagawin nila. Yaon din ang isip at puso ng tao na marapat magkaiba nga, ngunit dapat magkaugnay, sapagkat siyaon ang nais mo, ang isip at puso ng tao'y maging kaisa mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Sumainyong kapayapaan, mapakailanman. Kapatid, kumusta ka na? Ha? Ano ba iniiyak mo? Nalulungkot ka sa buhay mo o nakakarinig ka ng sinasabi? Mabuti ka pa. Alam ko, kaya tinanong kita nang marinig nila yung sagot mo. Sumainyong kapayapaan, nawa na antig ding tulad niya ang puso nyo na bato. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May makapagsasalita ba ng tao na gayon ang pagtuturan? Kung hindi ang espiritong di nyo nasisilayan at sa katauhan ay dinadatal lamang. Kayo man, kaya nyong gawin yan kung ang Ama sa isipat puso nyo na. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapagkat maliwanag ang nakatala, ang nagagawa ko'y kaya niyong gawin. Kung ang Amang inyong tutup din at sasaloob, binyo lamang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon bang hindi niya nakakaya? Mayroon bang hindi niya magagawa? Alam mo pala iyan, tao sa lupa, ang kanyang ang wika, manalig ka sa aking magagawa. Manalig ka sa aking mapatutupad. Manalig ka sa aking maibibigay. Manalig ka sa aking kapangyarihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana. Net karameneyahana. Net karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Tingnan niyo po. Kapag nagkabato kayo sa abdo, at kaya nga yung mga may bato sa abdo, pinaiinom ng dire-diretso ng yung may gusto. Para na sa gayon, kung may nadurog, o nadudurog yung bato, nadurog, at lumabas yan. Pag dumaan yan, huwag magbara sa tubo, kundi dumiretso, dire-diretso, dire-diretso, madurog. Ngayon, pag halimbawa ay may
dumaan sa tubo ng atay, natamaan ng atay, kumatas, maninilaw. Pero hindi ka pa naman mamamatay. Didilaw ang ihi mo, didilaw ang kulay mo, didilaw ang mata mo. Ngunit kapag mismo na ang atay, ang may diferensya at kumatas na, ewan ko lang. Ayoko sabihin. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Paano namang mawawala iyon? Siyempre, ginagamot ano? Kung wala kang pambili ng gamot, siyempre may paraan ng ama, no? Ngunit kung mamamatay ka na, hindi na niya bibigyan pamamaraan, ano? Ngunit kung hindi ka pa mamamatay, may pamamaraan siya. Totoo ba o hindi? Di wala na sanang nabuhay na minsan ilang beses nang ipagdasal, ilang beses nang pahesusan. Teka, hindi na namatay yun. Teka, lagi na lang nagdidelirio, kala'y mamamatay. Aba, nabuhay pa iyon. Pinahesusan na yan Pero hindi naman yung iba kasi ano yung pinahesusan? Noong unang panahon kasi matatanda may tagapagdasal sa mga pinahesusan Hesusan. Ano ibig sabihin ng Hesusan? Tinatawag yung mga magdadasal. Ako hindi tatawag kapag palamura yung tatawagin ko. Sa dating buhay ko, naniniwala din ako dun pero ngayon, kung yung, tawagin nyo kasi nagdadasal yung sa mga mamamatay. Titingnan ko muna pakiramdaman ng Diyos, itamal, muray buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, siguro kahit hindi ako marunong magdasal, ako na lang magdadasal sa sarili ko. Diyos ko, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan bago mo bayuhin ang buhay ko. Nagdasal sa akin piyay ka nga na akin. Baka sabihin ng demonyo, sige, sakalin mo na. Baka mamatay na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, napakarami palang ituturo ng Diyos kapag natuto ka Ano? Napakarami. Huwag namang masasaktan sa akin yung mga nagdadasal dyan sa mga may sakit. Baka ako'y murahin nyo. Di bali na po. Masabi ko lang ang totoo. Sapagkat totoo naman talaga ito. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa, saan may nga kaya puntahan nyo na si pahesusan natin, pahesusan. Sino kaya? Sino? Binasa na yung pandasal na, Jesus ko, patawaran na. Jesus ko, paglabas doon sa pintuan ng pinahesusan, hindi nga tampanda ka. Nako, pinakinggan ba yon? Baka lalo lumala yung sakit daw, sanip na guminahawa, at di siya nahirapang mapatira ng hininga. Lalo sabi niya, kasi dinasalan ni Satanas. Buhay po ang Diyos! Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, hindi ako nagbibiro. Totoo po yun. Kaya pag-aralan niyo ang banal na Biblia, banal na salita nang matuto kayo, wala sa Biblia yun Mayroon po ba sa Biblia yun? Hindi ako magaling, hindi ako dalubhasa. Wala akong dalubhasa sa Biblia. Hindi ako dalubhasa sa Biblia. Wala akong kaalaman sa Biblia. Kung ano lang, para ba kung yung, may tinatawag na kabisote. Kabisote. Aminado ako doon. Bilang tao, wala akong alam. Aminado. Kabisote ako kasi hindi ako dalubhasa sa Biblia. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko, dalubhasa. Sapagkat siya pinagmula noon. Di po ba? Kaya, pag sinabi ng Biblia, magsisi ka muna nang patawarin kita. Sabi nung nagdadasal, hindi man siya nagsisi sa kanyang kasalanan bago humarap doon sa may sakit. Sabi niya agad Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, Jesus ko, Jesus ko. Wala ako narinig kundi puro Jesus. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, pag-aralan nyo ngayon ng tama, Yan ang sinasabi sa banal na aklat. Itama ang pananampalataya. Tama po ba? Itama ang pananampalataya. At kapag yung may sakit, ang kukunin mong magdadasal, ang hahanapin mong magdadasal, yung alam mong matuwid ang ginagawa sa Diyos. Hindi yung pagkatapos nagdasal doon kahawak ng baraha. O kaya, abot mo na itang kahay ko nga na, daldak ko pa mong mamanana, habang mamamaya, malmuraya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nako,
Maraming magagalit sa aking matatanda. Kaya ang sabi, huwag kang sumunod sa matandang tapon mo na yung salamin na yan at basag. Malas eka. Kahit basag, lagyan lang niya ng tape, harang ng bintana, tinapon, walang bintana, lalong minalas, pinasok ang bahay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakaraming mali. Napakaraming mali. Tama, magkatakot ka lang sa Diyos na dakila at sambahin mo siya sa isip, sa salita, at sa gawa. Kahit na hindi ka pa maghingi ng mga mananalangin malmura, sabihin mo lang, Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kapag bawi ng buhay mo, makarating ako sa iyo. Amen. Hindi na kailangan marami. Ngayon, kung di ka marunong, at talaga namang dapat ay panalangin ka, tawagin mo yung mga lingkod ng Diyos. Yung totoo baka po kay ba't ng sinubo? Eksukal yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alay mo ko susumbong. Alay ko lang akakit Wala akong sasabyan, mas kinino. Di ba mo? Ating ko bang sasabyan lagyo? Ala, pero dakal ko akakit. O nino manakit? Yako pa. O, nung magsinungaling na ako mangyayari, tampan mo ko, tanggapan ko bilang coaching, pero yung ama, lime. Dahil akakit na ito, tuto. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang mali, magpakailan pa man. Taong aking mga minamahal. Sandali, natuwa kayo, no? Pag ganun ang kwento, masaya Pero pag sinabing, pasubali ko sa inyo, mga minamahal ko, gawin ninyong marapat na kayo ay magbago. Ay, muaya na yung espiritu. Pati po ko, nagkas na yata kanini. Halili kayo maintindihan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ako, alam niyo po, walang ikukwento sa inyo ang Panginoon. Ang Diyos, Espiritu na mali Wala po. Lahat na ikukwento sa inyo, totoo, tama. Kaya lang masama ang manira. Masama ang humusga. Masama ang masityan. Kaya kahit nakikita, di ba? Sapagkat, sabi ng Ama, kung may alam ka, bibig mo, bayan mo ako, magtuwid, magtama sa kanila. Ngunit kapag pinabibigkas ko, bigkasin mo! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Yan ang pawang katotohanan. Mainit man ang panahon, kung masaya ang puso nyo, hindi nyo nararamdaman ang init. Ano nararamdaman nyo? Ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kung mainit ang ulo nyo, ano nararamdaman nyo? Bahala kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Subukan ninyo. Subukan lamang ninyo. Ang tao'y habang nabubuhay, sadya namang hindi nawawalay ang mga pinagdaraanan. Subalit, subukan lang ninyo. Subukan lamang ninyo, mga mahal ko. Kapag ang nasa isip ninyo'y mabuti at ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ang nadarama ninyo, di nyo naisip yung mga dinadala nyo. Sapagkat di nyo nararamdaman. Ano nararamdaman nyo? Ginhawang pakiramdam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ay, salamat sa Panginoon. Napakabait po ng Diyos, ano? Sa buhay lang na nakikita nyo po, ano? Katatapos lang ng mag-ani, may nag-aararo na naman.
mayroong sumisibol, may umaani. Diba? Nakalagay po yan sa Biblia, diba? Darating ang panahon, may mag-aani eka, may naghahasik. Naghahasik pa lamang eka, nag-aani na. Eto na po yun. At sinabi niya, titikim kayo eka ng matamis na bunga. At sinabi pa niya, mag-aani kayo sa hindi nyo pinagpagalan, sa hindi nyo tinanim. Makikinabang kayo sa hindi nyo pinagpagalan. Eto na po yan. Walang kahirap-hirap, binababa ng Diyos, makinig ka lang at tumanggap, makikinabang kang ganap. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong baga kayo? Wala kayong tatanong. Huwag kayong magagalit, huwag kayong maninira, huwag kayong maninitsit, wala akong tinukoy na tao at wala akong tinutukoy na tao. Kung magpapadasal kayo at may mamamatay, tumawag kayo doon sa Panginoon, sabi mo yun eh. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pero alam niyo po ba, kahit hindi kayo marunong manalangin, at wala kayong maraming alam sabihin, ngunit ang puso niyo'y nangungusap ay Diyos, at ang isip niyo'y nangungusap ay siya. Tandaan niyo po, ang sinabi niyo lang, Amen, alam na ng Diyos kung ano nasa isip mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At nakita niya, mabuti ka. Ang kalooban mo'y mabuti. Hindi ka man humingi, binigyan ka. Ganon siya kabuti. Sapagkat yun siya. Hindi siya katulad ng tao, susurin ka muna, humulaw hanggang para sasabihin, makabayad ka mo, halika. Pero ikaw, kahit di ka magbayad sa kanya, bibigyan ka. Kasi hindi naman siya nangangailangan ng bayad. Maglingkod ka lang, sumamba ng tapat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Ay, kay sarap ng buhay. Dumarating sa buhay ng tao ang kumisan parang ayaw mo na. Pero bakit sumusulong ka pa? Dahil wala kang magawa kapag ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo. Ngunit kapag ang pagkatao mo ang kumilos, sigurado, bitaw ka na, gupo ka na, taob ka pa, patay ka pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yan ang Diyos. Ganyan ang Diyos. Pakatandaan nyo, nakaupo ka, maitatayo ka niya. Nakagupo ka, maititindig ka niya. Aba po kuntsing, tatayo at titindig isa lang. Hindi. Ang tumayo, paa. Ang nagtindig, ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Ititindig ka niya sa iyong kabutihan. Ititindig ka niya sa iyong nalupaypay na buhay. Ititindig ka niya sa iyong nawalang kabuhayan. Ititindig ka niya sa iyong kagandahang loob. Ngunit ang paa mo, itatayo niya at ihahakbang ang iyong mga tuhod. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya, tandaan nyo, kung halimbawa ginamot kayo, nakita nyo, meron pa, ituloy mo pa rin. Baka sa nakita mo na yan, na nagtiwala ka ng tapat, binuo mo ng tapat, at di ka na nag-alinlangan, baka ibigay niya rin ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Kasiyahay kamtan, ang may pandinig ay nakarinig. Alam niyo po, bakit umaawit ang espiritu? Ito pinakikita niya. Ba't nga bang naman ganun ang tao, ano? May taong makapalang kilay, inaahit, nininipisan. Mayroon daw namang napakanipis ng kilay, kinakapalan. Anak, nahihirapan akong munawa sa tao, sabi niya.
kayo po'y Diyos na hirap ako pa kaya. Kaya wag mo po ako pabayaan makabitaw, sabi ko. Aba, ay meron anak. Nilikha ko kang mahaba ang kilay, pinutol. Meron naman kang makitid ang kilay, pinahaba. Kanya-kanyang gusto ang tao sa mukha nila, eka. Pero ako, eka, kung ano'y sinilang ng mukha nila, gano'n kung gusto. Hindi ko naman siya tatakwil, yun na eka siya. Kaya lang, eka, sa karamihan ng gusto'y maganda, gusto'y gwapo, gusto'y ganito, gusto'y ganon, ang maisipan baga. Ngunit alam niyo po ba, kapag talagang nasa ama ka na, paghagandahin ka. Tingnan ko nga kung magaganda kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Pagugwapuhin ka, tingnan ko nga kung mga gwapo kayo. Aba, maiiba aura. Tingnan ko nga kung naiba. Alam niyo po, sumusunod sa ugali yung mukha. Naniniwala ba kayo doon? Yung mukha ng tao sumusunod sa ugali. Yung ugali sumusunod sa mukha. Kaya kahit pango ka, masayahig ka, maganda ka, buhay ba ang Diyos? Marami nang magiging masaya niyan. Marami nang magpapalatawan niyan. Totoong totoo, gusto niyo bang humaba ang inyong buhay? Abay, huwag kayong masyadong mag-isip. Pabayaan niyo sa Diyos ang lahat. Kasabay nun, manalig kayong may kalakip na gawa, hindi puro salita. Buhay ba ang Diyos? Gusto niyo bang matagal ang inyong kalusugan? Ang kalakasan? Kapag may naisip kang, huwag mo lahat gagawin. Isipin mo muna kung tama at mabuti. Gusto niyo bang manahan ang buhay niyong mainam? Aba, sumunod ka sa Diyos. Huwag sa sarili mo lang. Gusto niyo bang laging masaya? Aba, tanggapin mo ang Ama at Kristo. Sigurado, hindi kanya gugupuin sa hirap ng lumbay mo. Buhay bang Ama? Aba, sabi ng Ama. Gusto niyo na lang mga anak, puro na lang kayo ang nag-aaba-aba. Ako ba'y walang aba? Aba anak, labis ka na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Narinig niyo po ba ang tinig ng Diyos? Makikita mo ba siya? Kapag narinig mo ang mabuting salita niya, tinanggap mo, narinig mo na siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayong ganap. Tayo na po, umuwi na tayo. Halina po kayo.